Magandang hapon po sa ating lahat. Sama po natin sa ating panalangin ang ating mga kapatid na nagpapasalamat at may mga natatanging kahilingan. Merna Bidamo at mga kapatid, Lili Di Maranan, Isang Angkan, Domino Seda, Peri Rosul, Esther Creencia at pamilya, Nelly at Neldalyn Rosul Perey, Vanessa Ras, Lisel Bandol, Glo M. San Juan, Amy Ronquillo, Eddie Nicolas at pamilya, Maria Caterina at Violeta Pakinggan, Michael at Victorina A. Navarrete, para sa patuloy na pagaling ni Felix Joaquin Navarrete at Dennis Yoson, para sa karawan ni Luigi Pehi, para sa mga kaluluwa ni na Bernardino Concepcion Baltasar, Edgardo, Bernie Navarrete, Lolita, Lolito, Manolito, Normita, Raquel Isanan, Armando Mimihe, Joaquin Albayra, Jmar Otason, Pampilo, Joaquin, Flor, Leonardo at Demetria, Emiliano, Pasita, Lina, Monsignor Chito, Cristi Pereña, Emiliano, Marta, Elohio, Arcadia, Agustin Creencia, Danilo, Ninita, Arcadia, Pelizardo, Teresita, Juan, Maria, Francisco, Rosa, Camilo, Plantila, Juan, Maura, Rowena, Rodelito, Rosena, Tesalina at lahat ng yumao. Leoterio Mendoza, Florentino, Rafael, Laura, Pablo at Salustia, at para sa mga kaluluwang wala nakaalaala. Kaluluwa pa rin po ni Lydia Nicolas, Ben at Perry Maligaya, Remy Perey, Cesar Sr. Tatayo po tayo sa pagdarasal ng Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitinla ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itiataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magturong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng mga kasamaan. Maluhati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Uupo po tayo.
Pasalamat po ng sambayan ni San Jose Banayad at sambayan ni San Ambrosio, poblasyon ng 3 and 4. Pasalamat pa rin po ni Minda Perey at para sa patuloy na pagaling ni Mrs. Minda Perlado. Pasalamat ni Mr. and Mrs. Mike at Minda Perlado. Para sa mga kaluluwa ni na Tomas Salud, Carlos Manuel Timoteo, Rogelio Maria Silvestre Trinidad, Angel Miguel Marcela, Baraquier Marcelina, Minandrol Salvador, Lita Denang Reynosa, Jaime Eddie Joy, Father Eddie, Father Nel, at lahat ng yumaong walang nakalaala.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ika-21 linggo na tayo sa karaniwang panahon. At ngayon rin po ay nasa ika-5 araw na tayo ng pagnonobena sa ating mahal na patron San Agustin. At ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ni Reverend Father Alan C. Valero, Cura Parroco, at ang ating katuwang na pari, si Reverend Father Herald Mart C. Arenal. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po'y natitipon sa piging ng ating Panginoon. So, taas pananampalataya natin taas sa Kanya ang ating mga panalangin at kahilingan. Kalakip ang ating dalangin na naway matapos na ang pandemya na ating nararanasan. Ngayon din naman, hilingin natin na bilang bumubuo ng inang simbahan, tayo patuloy na pagpalain at ingatan ng Diyos. Tayo tinawag ng Panginoon maging kaanib ng simbahan kanyang itinatag sa pananampalataya ni Pedro. Para sa ating kakulangan sa pananalig simbahan, hingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Panginoong Jesucristo, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang muli pagkabuhay at ang buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang tunga ng aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong ngayong utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong patungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong bagong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan, ang atin pong itutugon. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon po. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ikaw tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon ko. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinumulang gawain mo'y magaganap. Tugon po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan?
sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po tayo. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Uupo po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon na siyang dahilan ng ating pagtitipon. Noong nakaraang linggo po, tayo ay inanyayahan sa mas malalim na pananampalataya, isang pananampalatayang may pagtitiis o pagtsatsaga. Persistent and persevering faith. Katulad po nung babae sa Ebanghelyo na bagamat siya ay hindi naman Hudyo, pero naghintay na siya ay pansinin ni Jesus at siya naman ay pinansin ng ating Panginoon. Hindi lang siya pinansin, kung hindi ipinagkaloob sa kanya yung kanyang kahilingan. Ang kahilingan niya na gumaling ang kanyang anak na babae. So ngayon po, sa ikadalawamput-isang linggo sa karaniwang panahon, patuloy tayong inanyayahan na kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Sa unang pagbasa na ating napakinggan, narinig natin ang kwento ng isang tagapamahala sa kaharian ni David, si Sabnang. At sa kanyang maling pamamahala, ang Diyos ay nagpahayag na aalisin sa kanya ang pamamahala, aalisin sa kanya ang posisyon at ang kapangyarihan, aalisin ang susi ng kaharian sa kanya at ibibigay sa isang bagong tinawag ng Diyos na si Eliakim.
So ito yung napakagandang paalaala, no? Na kung paanong tayo ay pinaalalahanan na ang pamumuno ay hindi naman panghabang buhay. No, kahit sino, ang pamumuno ay pansamantala lamang at dapat tanggapin natin iyon. No, sa pagpapakita ng Diyos, siyempre po, minsan ang tao nagiging malabis sa kanyang pamumuno, kaya ang Diyos ay gumagawa ng paraan para hindi mapabayaan ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, na mismong ang Israel ay tumalikod sa Panginoon. Ngayon po sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, napakaganda ng tagpo. Isang katanungan na maaari ding maging tanong ni Jesus para sa ating lahat. Sa simula, ang tanong niya sa kanyang mga alagad, sino ako o sino ang anak ng tao para sa kanila? And some of the people knew Jesus as the new John the Baptist. Some would say that you are Elijah or one of the prophets. So ganun nila tinitingnan si Jesus. Bakit po? Kasi si Jesus ay gumagawa ng mga kababalaghan. So ganun ang tingin nila. Ito'y isang tao na muling nabuhay mula sa lumang tipan, na nagpapagaling, nagpapalaya sa masasamang espiritu, gumagawa ng himala. Pero si Jesus, hindi naman siya makukontento sa sagot ng tao. Now this time, ang kanyang tinanong ay ang kanyang mga alagad. Sabi niya, o sino naman ako batay sa inyo, para sa inyo? Peter responded with the correct answer. Ang sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang napakahalagang pagpapahayag tungkol sa pagkatao ni Jesus. Siya ang Kristo. Kristo, ibig sabihin po, Mesiyas. Ang Mesiyas, ang kahulugan sa Tagalog ay tagapagligtas. Sinugong tagapagligtas. At napakaganda na sa buhay natin, yan ang ating pagkilala kay Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Kristo, ang Mesiyas ng ating buhay. Kasi sa panahon ngayon po, di ba, usong-uso yung mga superheroes. Sa totoo lang, kahit naman po ako, noong bata pa ako, napakahilig kong manood ng cartoons. Lalo na yung Marvel. Na po, yan sina Superman, si Spider-Man, si Iron Man. So yung mga tinitingnan kong superhero, recently nga po, last year, yung huling palabas ng Marvel, 3 hours, tsinaga kong panoodin. Walang ihian. Kasi pag ikaw ay lumabas, may mawawala dun sa iyong pinapanood at makakaligtaan mo kung ano yung part na yon. But this time, we are reminded that no one can save us, especially from death and sin, but Jesus alone. Wala dapat na magiging tagapagligtas sa ating buhay kung hindi ang Diyos, kung hindi si Jesus. And by recognizing that, narinig natin sa Ebanghelyo, nung ipahayag ni Pedro ang pagkatao ni Jesus bilang Kristo, ano ang kanyang isinukli kay Pedro? Sabi niya kay Pedro, ikaw Simon, ikaw ay Pedro. Sa salitang Latin, Petrus, ibig sabihin ay bato. At sa pamamagitan mo, itatayo ko ang aking simbahan.
Simbahan na hindi makapangyayari kahit ang kamatayan. A church that will live everlasting. Kasi ganyan ang ugnayan ng Diyos sa tao. Ganyan ang gustong ugnayan ng Panginoon sa atin. Eternal. Walang putol habang buhay. Naalala ko yung kwento ng isang mag-asawa. May mag-asawa, yung lalaki, yung babae, napansin niya yung kanyang asawang lalaki, tingin ng tingin dun sa kanilang marriage contract. So nakatitig yung lalaki, sabi nung babae, nung asawang babae, ano bang binabasa mo dyan? Sabi nung lalaki, wala naman akong binabasa. Wala kang binabasa. Kanina ka patingin ng tingin dyan. Sabi nung lalaki, kasi tinitingnan ko kung may expiration ba yung kasal natin. The church that has been founded and instituted by Christ has no expiration. Yan ang sinabi ni Jesus kay Pedro. Minsan nga meron ako nakita na isang poster nakalagay doon, "How old is your church?" Tapos nakalinya doon yung iba't ibang mga relihiyon. Tapos sa pinaka-unahan ay yung Roman Catholic Church. At ang nagtayo ay si Jesucristo. Samantalang yung ibang mga relihiyon, ang nagtayo ay tao. So ganun ang difference. Kaya nga po, kahit anong mangyari, kahit may pandemic pa yan, the church will remain. That is the promise of Christ to us. Mananatili ang simbahan. Mananatili ang simbahang itinatag ni Jesus. Hindi po ito lamang istrukturang ito, kung hindi ang simbahang tao. Because Jesus founded the church to Peter, a human person. At si Pedro, kaya po tayo tinatawag na Roman Catholic Church. It is not because Christ is a Roman. It is because the first Pope who resided and was announced by Christ is Peter. At doon siya sa Roma. Kaya po ang mga Santo Papa nasa Roma. And we are connected to the Roman Catholic Church, to the Roman Pope. Kaya kung ano po yung sabihin ng Holy Father, ng Santo Papa, dapat sumusunod tayo. Kasi ang tinig ng Santo Papa, tinig ni Pedro. At ang tinig ni Pedro, tinig ni Kristo. Kaya napakaganda ng ating simbahan. Hindi lang ito mayaman sa kwento, kundi ito ay tunay na itinatag ng Diyos. Panghabang buhay na itinatag ng Panginoon. At sana po, sa ating pagsisikap, makita po natin na ang simbahan ay hindi nagpapabaya sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Maaaring marami sa mga namumuno ay nagkakaroon ng pagkukulang, pero hindi nagpapabaya ang Diyos. Magpapadala ang Diyos ng kanyang mga alagad para manatili ang kanyang simbahan. Hindi sa standard ng tao, kung hindi sa kanyang pamamaraan. So we pray to our church, we pray to all believers na sana
ay manatili tayong matatag tulad ng simbahan ni Kristo. Tatayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hingin natin sa Diyos na matanggap natin na katotohanan ng simbahan ay kapwa banal at makasalanan dahil ang mga taong kaalim nito ay may kabutihan at pagkakamali rin. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang pananampalataya kay Kristong anak ng Diyos, na buhay, at nang magampanan nilang maayos ang kanilang tungkulin bilang tagapag-alaga ng mga susi ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang hindi sila magkulang ng pananalig sa Diyos at nang matukoy nila ang tamang paraan para maiahon ng ating bayan sa paghihirap na ating dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang maging matatag ang kanilang tiwala sa Diyos at lagi silang maging ligtas para sa kanilang ikapapanuto at sa ibayong paglilingkod na maibibigay pa nila sa ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay tahakin natin ng may pagpapakumbaba ang tamang landas patungo sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang mahanap natin sa pananampalatayang ipinahayag ni Pedro ang bukal ng ating pagtanggap sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, at tanging daan ng biyaya at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang sarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating intensyon ang mga kahilingan ng mga naghandog noong ating pong dalaw patron. Ama naming humirang kay Pedro bilang tatong pagtatayuan ng simbahan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang maging matibay ang aming pagtanggap sa bagong bayan ng Diyos sa harap ng kanyang mga kapintasan at hindi magkulang ang aming pag-isikap na gawin niya ang marilag, ngunit siya marilag at walang bahid dungis ayon sa hangad ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Naupo po tayo. Pasalamat pa rin po ni Emelinda Arevalo
Hila Mansor at pamilya para sa kaluluwa ni Jerry Albert, ang pag-aalay. Masulukot buwan ang aming paggawa at tinapay ito pang pagkain ng binigay doon. Tatayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabay na inyong banal. Ama namin lumikha, nagkamit mo kami ng iyong pagkuko, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giling mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming minaksinong ikaw ay aming suwain. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magluluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po tayo. Sa tagubilin o kanagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, pag aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Luluhod po tayo. Narito si Hesu Kristo, ang korderong Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo nasa kabanal-banalang sakramento.
Minamahal ko po kayo na higit pa sa anumang bagay. At nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaundaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pararangalan po natin ang mapatron natin sa nagusin at ang mga banal. Sa sintay serapin tunay, kerubin sa karunungan. Ubay si Kristo sa dukay nagwika ng mahinawan. Agustin amang paham, ikaw ang hirang ko't halal sa iglesia ko'y pinagbinlan.
itanggol mo't isang galang. Isa ang kalooban naman ni Kristo't ng Birheng tunay sa iyo'y pinatikman pagkain ng inang maalam gayon din ang dugo naman ni Jesus sa tagiliran. Bagay rin kababalag kung tideyong magsaliwan wikang sanctus kung maturan puso mo'y lumuksong tunay sa sasalamin kinalalagyan bigay puri sa may kapal. Amang marangal, ilaw namit patnubay. Ipanalangin mo kami, mahal naming patrong San Agustin. Na kami may dapat makinabang sa pangako ni Jesucristong Panginoon. Ama namin makapangyarihan, ipagkalo mo sa amin sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw nabatis ng aming karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw nabukal ang buhay aming masaliksik. At ang larawan ay na walang orihinal na imahen ng San Agustin na ating parokya ay makabalik. Lalo sa pagdilipit na pagdiriwang ng 140 taong anibersaryo ng ating parokya sa 2021 at sa 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kumati naman lagi ang tulong ng poong may kapal. Amen. Maupo po tayo sa mandali. Nais po naming pasalamatan ni Father Alan at ng ating parokya ang mga sumusunod po na namahala para sa ating nobena sa ikalimang araw na ito para kay San Agustin. Ngayon po ay ang sambayanan ni San Jose ng Banayad, kasama po ang sambayanan ni San Ambrosio ng Poblacion 3 at saka 4. Palakpakan po natin. Salamat po. Gayun din po, pasasalamat natin sa mga nag-alay sa banal na misang ito. Maraming salamat po, palakpakan po natin sila. Paalaala po bukas, araw po ng linggo, August 23, ang mamamahala po ng nobena ay ang sambayanan ng Birhen ng Lourdes ng Miguel Mojica at ang sambayanan ng 7 Arkanghel ng Poblacion 1 at saka 2. At gayon din po para sa ating mga sponsors. So muli po, maraming salamat. Pinapaalala rin po namin kasi nga po ay medyo dumadami kayo na nagsisimba. Yung pong ating social distancing at tamang paglabas at pagpasok po sa ating simbahan. Salamat po. Tatayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.